Ilang mahalagang usapin ang tinalakay naman ni House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante. Kabilang na nga dyan ang accomplishments ng 19th Congress, nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at iba pa. Ang buong detalye ihahatid sa atin ni Zai Chua live mula sa Batasang Pambansa. Zai? Yes, Princess, sa kanyang unang press con bilang tagapagsalita ng Kamara, sinagot ni Attorney Princess Abante ang ilang mga issue. Sinagot na sa kauna-unahang pagkakataon ng Kamara ang mga patutsada ni Senator Francis Chis Escudero na dinidiktahan umano ni House Speaker Martin Romualdez ang mga mambabatas na itulak ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa unang opisyal na press conference ni Attorney Princess Abante bilang tagapagsalita ng mababang kapulungan, binweltahan niya ang mga naging hirit ng lider ng Senado. These are elected officials in their legislative districts. Walang pwedeng magdikta o mag-utos sa kanila. Merong leader na nagsisteer sa kanila sa direksyon na makakabuti para sa mamamayang Pilipino. Sinagot rin ni Atty. Abante ang tila pagiging misinformed umano ng Senate President tungkol sa estado ng dalawang batas na naipasa ng Kamara sa ikatlo at panghuling pagdinig, ang House Bill 11376 o Panukalang Wage Hike for Minimum Wage Workers Act at House Bill 11287 na layong i-extend ang termino ng mga barangay at sangguniang kabataan officials mula 3 hanggang 6 na taon. Para siguraduhin na matama natin ang mga fake news at mga misinformation. Nagbigay rin ng komento si Atty. Abante kaugnay sa isyong hindi umano may tatawid sa 20th Congress ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Aniya, kahit nga si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na naging bahagi rin ng impeachment court noon ay naniniwalang maaari itong mag-convene mula 19th Congress hanggang sa susunod na Kongreso. Ang importante sa Kamara ngayon, masimulan ang impeachment trial. Madaming mga opinion kung pwede o hindi magtuloy. Ang nakalagay naman sa konstitusyon ay to try and decide. Hindi naman sinabi doon kung anong Congress ang magdi-decide. Samantala, ibinahagi naman ng tagapagsalita ng Kamara ang ilan sa mga naging accomplishment ng Kamara sa 19th Congress. Kabilang na dito ang halos 14,000 measures o mga inihaing hakbang ng Kamara. Halos 300 panukala na naisabatas na sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Martin Romualdez. Higit 11,000 na House bills, higit 60 LEDAC priority bills, mga House resolution at iba pa. Princess, dagdag ni Atty. Abante na iginagalang ng Kamara ang Senado bilang co-equal chamber. Idiniindi ni Abante na handa ang House prosecutors sa simulang o sa oras na buksan ng Senado ang paglilitis bukas para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik muna sa iyo. Maraming salamat, Zai Chua.